Ito ay aking pagbabahagi sa inyo tungkol sa paliwanag ng isang parte ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga kapatid niya ayon sa Espiritu noong unang siglo. Ang paliwanag na ito ay batay sa ilang bersyon ng Biblia na resulta ng literal na pagsasalin mula sa mga Griyegong teksto sa tinatawag na ikalawang liham niya sa mga taga-Tesalonika sa ikalawang kapitulo mula bersikulo 1 hanggang 8. Ipinaalaala niya sa kanila ang mga dapat munang mangyari bago darating ang araw ng Panginoon, na huluwag silang palilito o palilin lang sa anuman o sa sino man. Sapagkat darating lang ang naturang araw kung naganap na ang pagtalikod ng mga tao sa katotohanan at ang pagkahayag, pagkabunyag o pagkalantad ng kapangyarihan ng kalikuan ang nakatakda sa pagkawasak. Nakakalaban at pagmamataasan niya ang lahat ng mga banal. Dahil sa pagtalikod ng mga tao, hahayaan sila ng Diyos na pagharian ng masamang kapangyarihang ito bilang kaparusahan nila. Kasabay niyan ay ang pagsubok sa katapatan at katatagan ng mga banal, kung saan ang masama ay uupo sa iglesia ng Diyos at ipakilala ang sarili na siya ang Diyos o ang banal na Ama. Una, ang pagtalikod ng mga tao sa dalisay na aral ay darating sa sugdulan. Ikalawa, imbes na ang mga banal, hahayaan ng Diyos na ang mamuno sa kanila ay ang masama, nagagawa ng kasamaan ayon sa kagustuhan ni Satanas. At ikatlo, mahahayag o mabubunyag dapat ang espiritong ito ng kalikuan. Alam ng mga banal kung ano ang humahadlang sa pagkalantad na iyan, sapagkat sa itinagdang panahon pa lang siya malalantad. Ang kapangyarihan ng kalikuan ay kumikilos na ngunit mahiwaga pa. At yaong sagabal sa pagkalantad nito'y magpapatuloy hanggang sa siya'y maalis sa gitna. Kapag nalis na ang sagabal, malalantad na nga ang masama, at ang dakilang araw ng Panginoon ay magsisimula na. Matipon ang mga banal at hahatulan nila ang buong sanlibutan. Ang masama ay lilipulin sa pamamagitan ng salita ng katotohanan at wawasakin sa liwanag ng Panginoon, at ang hinirang mga tao ng mga banal ay matutubo.